Siyempre, huwag niyo kakalimutan na supportan niyo po ang Ninong Art channel. Kung siya kanya ay ano, sinasabi mo pare? Mga inaanak, kuya. Mga kinakapatid. Okay, ito naman ngayon, no, pag-usapan naman natin. Ito, tuntua ako kasi talagang, since naging kami magkakaibigan nito, dito, I've been supporting yung Bakal sa Bakal and it's a very nice organized derby. And in fact, dito, pero kung masabihin yung mga plano mong gawin, okay, ikaw na. And may plano po na ang Bakal na Bakal sa darating stag season na to ay aabot na po. Hulaan nyo saan? Manila Arena. Hindi konti. Level up. Iba to. And again, you expect more hindi na branded, but bigger names to be supporting that derby. In fact, isa na nga doon si Kong Presley. Di ba? Sabi niya, sali ako dyan. And other people ng arena. Ako, walang iba pa. Siyempre, pare Alex, susuporta kami dyan. And kayo rin, this kami stag season, let's support Bakal sa Bakal na God willing will now be change venue naman sa Manila Arena. Now, okay na yan. Eto, paano nangyari itong kagandang trophy na to? Pare Alex, take it away. Ikaw naman. Yun, Ninong Art, kailan to na panalunan ang championship nito? Anong event? Magkanong premyo? Ayan. Kuya, bali actually, ito kasi talaga, unexpected talaga yan. Meron kasi kaming promotion, yung Canlas Brothers, yung Bakal sa Bakal. So, pang-walong season na namin, nag-start kami May 2024 So, syempre, gusto rin mapanood ng mga tao na sumali yung Canlas Brothers sa kahit sariling palaban, di ba? So, sumasali kami, pero madalas, hindi naman maganda score namin. Kumbaga, madalas bugbog kami, ganyan-ganyan. Not until, syempre, nung October, nag-enroll ako sa Sagupaan Cooking School. So, nung nag-enroll ako sa Cooking School ng Sagupaan, medyo... Kasi pagkakaibigan namin. Ano yun syempre ako, curiosity muna, di ba? Hindi naman kasi porket nag-enroll ka sa isang cooking school, lahat ng sinabi nila, paniniwalaan mo na kagad, kuya, di ba? So, sabi may sinabi si Kuya Tony doon one time, sabi niya, gawin nyo, mag-separate kayo ng 3 manok, bigay nyo yung mga feeds, ito yung mga feeds na ibigay nyo, conditioning feeds, ganyan. I-try nyo sa manok nyo, kung hiyang, edi ituloy nyo, kung hindi hiyang, edi wag nyo ituloy, di ba? Pwede kong ulitin yun, yung sinabi ko, para masabi ko sa mga... Ayan, sige kuya. Ang natatanda kong sinabi ko nun, ito mga kaibigan, hindi ko pinapures ang gumamit ng sagupaan. Tawag dito, di ba? Dahil ito, the best way to find out is try it. Ngayon, kung meron ka 10 hinahanda, yung 5, o maski nasabi mo yung 7 na lang, doon ka sa dating ginagawa mo. Yung 3, balato mo sa akin, subukan mo yung natutunan mo dito. Yun ang ginawa nila. Yun. So, pero hindi, syempre, day 1 yun, kuya Yung day 2, day 1 ng hapon pala, nag-ikot kami sa farm kasi parang merong parang free time farm tour. Okay. Yung pinapakain nila dun sa mga nakahandang mga manok na ilalaban na dun sa mga susunod na events, yung mga big events. Nakita mo ngayon? Nakita ko. Okay. Yung pinapakain, talagang literal, wala talagang yun na talaga. Yung pellets lang talaga tsaka grains ng sagupaan. So, sabi ko, kung ganyan ang ginagamit ni Idol PA, bakit hindi ko gawin? So, yun, ginawa namin, experiment kami, try kami nung handler ko. Una, ayaw maniwala nung handler ko kasi ang dami naming mekos-mekos. Meron kaming... Sibuyas, kamatis. Kuya. May itlog kami. Meron kaming gatas, oatmeal, lahat. Lahat, kuya, nang pwedeng ihalo. Kumbaga, pag tinignan mo, mas mahal pa yung per serving ng manok kaysa sa per serving ng tao diba? Pero yun, tinry namin. Medyo maganda yung resulta. Okay. So, nung ginawa namin, in-record namin yung mga win-loss namin, ganyan. Sabi ko, parang lamang sa panalo Lamang sa panalo talaga, pero ayaw ibigay yung championship, sabi ko. So, eto na nga, December 18, merong isang event, 6 stag. 5 points tayo, 1 point shy para mag-champion. Pang ilan yung natalo? Second fight, kuya Okay. sayang. Lamang pa rin sa panalo. Lamang pa din. Kumbaga kung tutuusin, champion na talaga. Meron pa nga lang ang kalaban Joker, kaso siya 5 straight points.
So naka-straight 6 siya. So nalaglag tayo sa pagiging champion. So sabi ko sa tao ko, darating din yung araw para sa atin mag-champion tayo sa mga malalaking labanan. Nung last kay Sir Haniu. March 3 sa Pasay. May mabigat na labanan din yun. Palaban Saan naman iyo eh. Oo, Ang kuya. daming magagaling na ini-invite yun. Yan, kuya. So sabi ko kaya doon sa handler ko, dali natin yung tingin natin na hindi talaga tayo mapapahiya kasi yan, Boss Haniu yan eh. Tapos tayo nakalagay pangalan natin diyan, di ba? So 1 point shy din kami sa pagiging champion that time, kuya. 2 lang ang nag-champion, pangatlo sana tayo. So meaning, nagka-king school ka ng Sagupaan, October. October, kuya. So from then on, nakasubok ka, your second try, parang maganda, lamang sa panalo. Lamang sa panalo. Hindi man mag-champion, pero lamang sa panalo. Lamang sa Yun yung panalo importante. lagi. Dahil, anong ginawa mo? Ayun, kasi nga, tayo kasi hinahanap natin yung holy grail ng conditioning eh. Di ba? And syempre, doon tayo sa mas simple. So, mas simple, mas maganda para sa atin kasi less yung gagawin ng tao, less pagod. Saka pare, Tapos yung less resulta. gastos. Ayun, isa pa yun. Oo. Kaya sabi ko nga sa tao ko, ituloy natin to kasi una ayaw talaga maniwala eh. Kasi nag-start talaga kami, yung mga traditional na mga handler before, yun yung doon kami namulat na ang dami talagang halo-halo, ganyan-ganyan, daming binibigay. Hanggang sa sinabi ko doon sa tao ko na, eto lang tayo. Ito lang, mag-king cutter tayo. Sabi ko ganyan. Sabi nung tao ko, parang, yung titig nung tao ko sa akin, parang ayaw maniwala nung una. Pero ending ngayon, yun na talaga ang ginagamit namin. Tuloy-tuloy na, kuya. And ayun, salamat naman. And ang gamit nga nila is the winning line and King King Cutter. Cutter. King Cutter naman ang gamit yung conditioner. Tao dito ng Sagupaan. And nakakatawa nga dito nung batch 7, pati yung kanyang handler ngayon, nag-enroll na rin. In-enroll ko, kuya. Kasi Siya pa nanalo na pa premium manok. sabi ko nga, Buenas. hindi kasi, Galing. mahirap din i-explain sa tao na ito ang magandang katawan ng manok. Kasi, parang sila, hindi rin sila maniniwala basta-basta until may proof, kuya, di ba? Tama. So, nung sinabi ko sa kanya, hawakan nyo yung, mamaya, pagka binigyan kayo ng chance nila, Idol Patrick, na hawakan yung mga panlaban nila, hawakan nyo. I-feel nyo maigi yung katawan para alam nyo kung ano yung itsura or yung hipo ng manok na talagang pwede sa mga malalaking event. So, yun, nung nahipo niya, parang mas naintindihan niya na ganun, in-apply namin sa manok. So sabi nung tao ko, sabi ko, Dritch, yung dito ba sa bakal, meron ba tayong manok na palusutin? Kasi kung meron tayong palusutin, try natin ipasok sa last fight para makapag-insurance tayo. Boss, wala po tayong palusutin dyan. Lahat ng manok natin, magaganda katawan, magagaling mga mamalo, and yun, samahan lang tayo ng swerte, magcha-champion tayo. So, Doon pala sa chat room ng barkada, guusap na kami. Nag-happy kami kanya ka score. Ako, nabungian na ako. Si Art po, tinitignan namin, namumuro. Sabi ni Oliver, mapupunta sa iyo yan, makakumakuha. Totoo nga, pag gising ko ng umaga, may trophy ng picture. Nakapost na. sabi ni Kuya Oliver, matutulog na ako. Bukas, pagising ko, champion ka na. Totoo nga, galing-galing nga. Pero hindi yan chamba, mga kaibigan. And alam na ni Pare Alex yan, hindi yan chamba yung ginanggiyan. Talagang it really will happen pag pinagsipagan mo eh. Diba? And, Talking about the pellets and the grains, ito, testimony talaga. Kasi scientist din tayo eh. Yung ready to fight na grains at saka yung king cutter are the only grains na pinakamalinis na pag hinugasan mo ng tubig, walang oil. Subukan nyo guys. Di ba, naghugas tayo ng grains, yung iba nagbababad. Lalo pagbabad mo, may lumilitaw na oil. Those are oil preservatives. yes, sasabihin ka tama. Yun yung ayaw na ayaw ko na mapasok sa katawan ng manok natin. So, try yung ready to fight and the king cutter, wala talagang oil yan. Walang oil preservative. Napaka-fresh, yung farm fresh nga talaga ang product na yun. And of course, mixed with our winning line. Yun, Diba? yun talaga. Yun ang combination talaga dyan eh. And yun nga, siguro sa akin, hindi na dahil sa amin, but one thing that I could say in behalf sa aking ama is, we always believed in quality.
Kasi kung ano ang nabibili ng ating mga kaibigan sa tindahan, yan ang ginagamit namin eh. Hindi namin iibahin eh. So, tawag dito, yung preservatives, ayaw ng father ko yun. He never wanted that. Kaya kita mo sabi ni engineer na pag hinugasan ninyo yung grains na ready to fight, even yung ating king cutter, there will be no preservative, yung oily. Ano, coating yan eh. I've seen a lot of mga ganyan na pag hinugasan mo ang parang kintab o makintab. Parang yung sa Kung sabi pangalan. hindi, parang yung sa mansanas. Oh, ayan. Parang pag pinunasan, parang meron silang, parang may coating. Para to preserve it. It's not Lumilitaw good siya eh. na nag-oil-oil eh. So, yun yung ayaw natin na mapasok sa katawan natin. And ito pa, additional pare there are power pellets na pag sobrang tagal mo na naginamit sa katawan, sa conditioning mo, yung manok mo bumibigat pero numinipis ang katawan. So, kayo na po mag-discover niyan. Kung manotice niyo yan sa ibang pellets na nasisira ang katawan, tumitigas, numinipis, parang tingga, palitan nyo na po yung pellets na ginagamit ninyo. Subukan nyo po ang winning line talaga. Hindi nasisira ang katawan, nagko-cotton, yung parang kokoton weight. Magaan, kuya. Magaan na mabilog-bilog. Yun yung feel mo na Tulad nung sinabi ni Ninong Art na yung handler niya, pina-enroll niya talaga para ma-feel niya yung 1 week before nahipo ng manok, 2 weeks before nahipo ng manok, ginagawa namin yan sa cocking school. Ayan. Pinapahawakan po ni Idol PA ang mga panlabang manok 2 weeks before the fight. And so if there is an event, 1 week before the fight, pinapahawakan niya po sa handler para yun yung magiging basis ng handler na ito yung feel pala ng manok na ilalaban na. Yung tawag nila yung cotton na katawan. Hirap kasi yung kuya, yung papakinggan mo lang. Parang kwento lang, di ba? Sabihin, ganito dapat, magaan, na buo. Pero yung mahawakan mo, iba yun. Yun talaga yung mga sinasali sa mga big events. So alam mo na, ganito na yung katawan nung kay Idol PA, pwede na to. Sa ito mga kaibigan tao dito, this is not a paid advertisement. Ito mga kaibigan dito came here because we're friends and we just want to talk and share with you what we talk about. Tama. Ito po yung sinasabi nila based on their experiences. Tao dito, Alex, engineer, has been a good friend of mine. Like isang dekada na kayo magkakaibigan. Matagal na talaga. And I'm very proud naman na he believes in the product ng sagupaan. And of course, Art also. Tao dito na ginagamit niya and naging gabay din niya sa pagkakuha ng magandang trophy na to. Saka kuya, i-emphasize ko na din, siguro yung selection. Yeah. Kasi isa sa natandaan ko sa sinabi ni Idol PA, kailangan marunong ka mag-select ng manok. Kasi kami, kuya, ang hinahanda namin, nasa 32 na manok para sa yung magkakasunod na cock derby nitong nakaraan. Ginawa That's namin. combination na ng inyong kakapatid o sa'yo pa lang Sa akin lang yun, kuya. Sa'yo pa lang yun. Oo. Meron Kumbaga, pa si may Demil mga sa si align- Billy. may mga assign kasi sa akin, may assign kay Billy, kay Mil. Kung ano yung assign sa akin, tsaka yung mga personal na laban ko, nasa 32 na manok ang hinahanda namin. For this month lang Wow. So, madami na kuya, di ba? So, kung hindi mo maseselect yung manok na talagang babagay para sa event na yun, medyo hindi ka rin magcha-champion, di ba? So, yun. Luckily, kuya, napagsama-sama natin yung mga manok na na medyo super, tapos maayos na handa. Madali kasi i-point, kuya, ang manok na magaling tsaka maganda na kondisyon. Tama. So, pag nandun, makikita mo well-pointed yung manok, abang. So, you talk about selection. Doon sa cocking school, naturuan na rin tayo paano ang pagpili ni Idol ng panlaban niya na lamang sa panalo. Tsaka naturuan din tayo ni Engineer Alex Bocol sa mga breeding naman. Yeah. Tama, totoo yan. Sa mga interesado, magtatanong dyan, tayo nito, you feel free to enroll, to inquire about yung sa aming ginagawa sa aming sagupan, schooling, tayo we're very willing to help. Tayo dito, but isang tip ko lang, from me, on behalf of my father, keep it natural. So, yun. Nakachamba tayo. Teka, ano nakachamba? Tatanggapin champo ng chamba dyan.
Pare, anong mga ginamit mo? Ito, breeder din po siya. Ano ang mga linyadang ginamit mo dito? Okay, yung first fight po natin is a red kelso, no? So that is a bull stag only. Last year, August, nilaban namin for the first time, wala siyang sugat. So ngayon, nilaban namin, sinama namin sa selection for this year kasi kakapalit lang niya ng balahibo. Yun, nanalo siya. Nakauwi siya ng buhay. Yung pangalawa natin is a SBR roundhead naman. Oo. So, maganda yung resulta sa akin. Nanalo siya noong October 3. Okay. Nag-champion din ako noong October 3. So, second time na siya nagpa-champion sa akin, buhay din siya. Third fight is a pure SBR. First time niyang inilaban, all bull stags yun. Yung pang fourth fight po natin is a possum sweater, possum 226 sweater. Winner din siya sa Eventiser B-Boy last year. Ngayon, isinabak uli natin. Nag-champion ulit. Nag-champion tayo. Ang dami mo ng multiple winners, para. Madami na, Isama kuya. mo na sa Major League Suro natin yan doon. Pwede, kuya. pero yung sa akin, pang peso lang eh. Okay lang yun. Pwede pustahan ng malaki yun. Magaling. Ako kasi last year naman ng stag, nabitin nga ako. Ako siya, sabi ko wala nang palaya sa gupahan. May mga laban pa. Ayoko naman muna ako lalaban sa kanya. Kaya baka naman madurog, di ba? Siya pressure sa akin. Biro mo nag-aaral sa atin bago gugulpin ako doon. Ako, teka lang, sabi ko. In short, nakabuo ako ng quorum ko doon. I had to get from them. Yeah. Pare, lusot lahat. Gagaling. Ginamit ko ito ngayon. Nanalo ulit. Yung isa lang na namatay na nanalo. But, wow. Okay. They're on the very good right track, right direction. And kaya natutuwa ako. Kaya nga this tag season, nag-usap kami. Alam mo na. Tamang bloodline. Yes, kuya. Tamang bloodline, tamang selection, tamang feeding, handling, at saka yung pagtatari din. Importante at the end of everything. Sayang pinaghirapan natin pag yung magtatarim mo hindi naman asintado ang tama. Parang ganun Tapos din. ordinaryo na yung Ito, ito. na yung tari. May Ito, magaling din magtari si engineer. Kaya, Ano nga kuya, biruan namin nung mananari tsaka nung handler. Yung mananari kasi namin pangalan Elmo. Sabi ko, si Kuya Elmo masyadong ginalingan, bumili ng 4 na dosenang tari. Pinabinyag sa atin lahat. galing. Kailangan good combination na magandang manok, magaling na handler, magaling na mananari. Oo. Galing na team. Magaling na team kuya in general. Pero dapat talaga, sa akin I always put emphasis on the selection. Because there will be always a lot of good breeders, but if you don't know what to select the right way, wala rin sayang Di ba? You have to discover the talent dun sa kampo nila. That's how it is. Kaya, yan isang Actually, pagkarating. talking of selection, pare, i-add on ko to May, yung mga times natin nung merong notable group sa Iloilo. Iloilo Negros Group actually. Na selection din ang potential nila. Naglalaban sila sa Candelaria, iba-ibang klaseng manok ang pinuput-in nila sa laban. So, yung mga cocks nun, kilala nila yung mga kalaban nila. So, knowing your enemy, at saka alam mo na rin yung ilalabang style na manok, Oo. na ma-caught off guard yung kalaban na yon, doon nila ipapasok the same weight. So, not necessarily, kasi hindi nililegbanan ang ilalabang manok noon No, lalo na kak, di ba? Oo, tama. Basta magkasing timbang Timbang. lang. So ngayon, wag kalaban nila itong breeder, wala nang variation ng bloodline yan. Ito na yung laro noon, itong laro Alam, yun. basa na nila. So kung ibangga natin itong ipapasok natin ngayon, Kontra. madiyado tayo. Oo. Papasukan nila ng the same weight na kayang Tumapat. tumapat Yung parang doon kontra doon sa style nun. kontra sa style ng and naging effective yun. So meaning ang selection talaga plays a big role doon sa ilalaban mo na manok. Tama kuya. Totoo yun. Yeah, so if there are derbies na kaya mong magpalit ng timbang ng manok na the same weight, pwede mong gawin lalo sa cock derby. Diba? Tama. So, Kaya won't selection is mention very the name, important, Pero magaling ang grupo na yon, nanalo ng back-to-back sa Candelaria. Grabe. Ganang galing Mag-research ng grupo na yan. Most of them patay na.
Papatayin. But yeah, I think I know na. Selection Selection. Ang yung naging word key. doon. Pati naman sa amin sa Sagupaan, nakita naman nila eh. Merong may palahi, merong galing kay SF, merong kay BM, di ba? So kung ano naman talaga ang pumasa eh. Yun eh. Kaya it doesn't mean na dapat pare-pareha silang ganun. Kung talaga yun, selection talaga. And I also had a chance to talk to one of the old member of that group na depende rin ang siniselect niyang manok. Hindi pare-pare yung style eh. Depende rin sa laki ng gradas kung saan ilalaban. Grabe. So isang Napaka-technical nila. Napaka-technical noon. Kung saan ilalaban, maliit yung gradas, itong ilalaban na manok. Kung lalaban siya sa antike, yung manok na doon, matindi sa ilalim, yung ilalaban niya naman, yung side step. Nagiging Yung offbeat, successful din sila. Kaya if we have that kind of mentality na kaya nating ma-adapt, if we still have the luxury of it, na may pampalit tayo, pwede natin gawin yun. Pare, parang military ang kanya pag-iisip. Ano? Ang approach nila, no? Sino kalaban natin? Ito ilaban natin. Ito ang weakness, ito ang ito ang terrain, ito ang gawin natin. That's Kaya- very smart. Talking of ganong style. Ako, matagal ko rin kasama si Idol sa mga labanan. Dahil mga bigyan, tatawagan ako. Punta-punta rin ako noon. Ang iutos sa akin, ito guys, pakinggan nyo. Tatanong, sinong kalaban? Tamang ganyan si Daddy lagi. Ano ang score? Itsura. Oh. Kumusta ang laro? Ako naman ngayon, siyempre, magnanarrate ako ng nakita ko doon sa kasi yung mga kalaban namin, bago mag-umpisa, tingnan mo ang laro nitong mamaya. So, lalabas din ako noon sa kakaos. Pupuntahan ko rin, titingnan ko rin ang style ng laro. Walang overall performance ng kalaban. Nako, lalo pag may na ang score ng kalaban. Gumaganon-ganon na si Idol ngayon. Ano ibig sabihin yan? Nagbibilang ng pusda. Ito, hawakan ngayon yung feel ng manok. Pag sabi niyan, ito, 100%. Yung hipo, according to standard, doon na yon 6 digit na yung pusta noon. Paradaan mo na ng Minsan, aakyat din yung manok. Pinya, ito parang 80% lang to. Yun yung yung usapan namin. So, lalabas doon, nagbabawas din ng ng parada. Hindi, ganun si Dad talaga. Ako rin eh. Pag tignan mo yung kalaban, ano itsura? Kanino yan? Tignan mo yan. Sasabihin, report ka. Anong itsura ng manok? Anong kulay? Lahat yan tatanungin niya. So, doon siya nagde-decide din eh. Kung anong Decide score. din sa lalo pasok sa style ng laro ng Manok natin. Tsaka lalo kung durog ang score. Doon yun, didiin ka talaga. Bawa, tatlong itlog na. Yung sa kanya, decent yung score niya ngayon. Didiin ka talaga. Kasi most likely, yan eh. Hindi naman sure eh. But, Hindi diba? naman sure, but yung opportunity to win over that poor performance na entry, lamang siya. It's a slight higher. Yeah, so doon talaga dumidiin. Minsan merong 12 million. Hindi na natin Kaya yung next time, 12,000 ng kaya mo na yan? Kaya mo na yan. Pang 12 pesos lang tayo. O di 1,200 na, 1,200. Pwede kuya, no? Hindi, tayo dito, wag natin karili ng sugal. Tayo dito, ako mismo eh. Maraming sabi, may mga bibiro, anak ka ni Idol, ba't ganyan ka mamusta? Oo. Bakit? Ayoko eh, di ba? Ako, kung nakita ko ng mga barkado ko na 55, 100, puro panalo na ako noon. Pero pag hindi ako nanalo, nako, dyan lang, 11 lang ako. Pwede ka 5-5 lang eh. Di ba? Sa akin nga. Enjoyin lang. Makasama ko si Idol, alam niya naman. Advice niya sa akin, huwag kang sumugal. Pero siya sugal na sugal. Imbis 22 yung ikakarga ko sana, di steady na lang ako 11. Kasi ayaw daw, wag ako daw sumugal eh. Kaya yung steady bet pa rin tayo doon sa and doing the mathematics nung laro. Pag tabla-tabla lang yung score mo, 6 na manok, 3, entry fee lang yung talo mo noon. Ito, mabalik tayo sa'yo, pare. Anong advice mo sa ating mga bagong sumasama sa ating hobby? Ayan. So, yun nga kasi humanap kayo ng mentor. Yun yung number 1 advice ko. Bago kayo pumasok dito sa industriya natin, o kung nandito na kayo, no?
Huwag kayong magdidesisyon basta-basta. Kasi marami dyan yung kuha ng ganitong linyada, kuha ng ganyan. Tapos ending, hindi nila masyadong na-research. Tapos ang ending, gagastosan nila yon, hindi pala magiging effective sa kanila yung linyada, malaking gastos at oras, di ba? So, humanap kayo ng linyada na tingin nyo parang talagang para sa inyo, yung magpo-produce ng maraming winner sa inyo. Humanap kayo ng mga kaibigan. Kaibigan kayo makakakuha ng magagandang mga linyada na makakatulong talaga sa inyo at makakapagbigay ng mga advices, no? And katulad yan, sila Engineer Alex Bocol, pwede to maging mentor, no? Kung sa kanya kayo kukuha ng mga materyales, i-guide kayo, no? Humanap kayo ng ganun. Kasi madami ako na-experience before. Pagkatapos kong bilhan ng isang breeder, wala na, hindi ka nakilala. Pag minessage mo na, sir, baka pwede mo akong turuan ng ganito, wala na. Tapos na yung sales, tapos na yung transaction nyo, hindi ka nakilala. Walang after-sale service. Walang after sales. So, yun. Humanap kayo ng mga tao na i-guide kayo all the way. Kasi yan ang magiging susi para sa maging successful kayo dito sa larangan na to bilang baguhan na. Kasi nag-start kami, wala talaga kami mentor. Oo, not until nakilala namin si Sir B-Boy. Sir B-Boy unang mentor namin. Para sa amin bumili. Firebird. Si Firebird, kuya. Pagkatapos namin bumili kay Sir B-Boy, ginaguide kami ni Sir B-Boy all the way. Until now, minsan nag-chat si Sir B-Boy. Bait talaga yan. Even my younger years, magandang kausap dito, B-Boy. Sabi ko, bakit very good man. Ba't hindi ganito lahat ng mga yung mga sikat na mga binibilhan? Sabi ko, pag ako in the future, pagka may mga gusto nang magtiwala sa akin, dapat may after sales. Tama. Hindi ko gagayahin kung ano yung na-experience ko before, na yung iba suplado talaga, di ba? Ito hindi suplado to. Si Engineer Alex. Ayan. Ayan, So, ayan, mga ka-chicken, ha? Kita nyo po, ang daming advice na kunin nyo. Sana po, itong pagsasama natin dito sa social media ay makatulong kami sa inyo. And that actually, lang naman ang gusto namin. Marinig nyo aming kwentuhan dito at maibahagi namin sa inyo yung mga nagagawa namin na we find success with. Diba? Lalo sa nangyari kay Boss Art. And siyempre, mga ginagawa ni Pare Alex. Okay? So, ako po si Tony Antonio. Yan, Ninong Art Canlas of Ninong Art Game Farm. Engineer Alex Bocol. Ay, huwag nyo Solid kakalimutan. Line Game Farm. Solid Line. Huwag kakalimutan na yung kanyang channel. Ninong Art. And of course, Facebook po ng Solid Line Game Farm. Yun. Okay? Follow na lang po. So, ayan mga barkada. This is Pang Din TV and of course, Ka-Chicken Channel. Huwag nyo pong kakalimutan dito sa Gopaan. Sama-sama tayo. Pang Din ito.